Okay, shout out sa lahat ng nagko-comment dito sa ating YouTube channel. Shout out sa inyong lahat. Yan. Maraming salamat sa suporta nyo sa channel natin. Ito, shout out Master. Okay. May gagawin tayo. Ito, Sharp 32 inches. Yan ang model number niya. Ang problema nito, no power. Or minsan nagbubukas naman, minsan ayaw. So, ito yung power supply niya. Tapos, ito yung main board niya. So, check ngayon natin yung pinaka-supply nito. Titingnan natin kung normal ba ang supply nito. Yun, bumukas siya ngayon. No? Yun, namamatay siya. Check natin yung supply. Okay, may 12 naman tayo. Tapos, bumabagsak siya ng 3.5. 12 ulit. Bagsak na naman siya. So, pag nag-backlight siya, bumabagsak yung supply ng ating power supply pag nagkaroon ng backlight. No? So, yun ang issue nito. So, titingnan natin kung power supply issue, primary ba o sa secondary ang problema nito. Parang mahina siya, no? So, gagawin natin, try natin ilagay sa 110. Iwa 110 natin siya. Yan, try natin sa 110. Titingnan natin kung magpa-fluctuate pa yung supply natin sa 110. Okay? Check natin to. Okay. So, pag naka 110 siya, makikita natin stable, no? Or namatay din yung backlight natin. Yun, stable na siya, oh. So, pag 110, bukas siya, continuous. Yun, no? Yan, continuous siya. Hindi siya namatay pag naka 110. So, pag naka 110, okay yung supply natin. Yun, no? 152 ang nasukat natin dito kasi nga naka 110 lang tayo sa filter na ito. Yan. So, yung 12 natin, okay naman. Yan. Okay naman yung 12 natin. Stable yung 12 natin pag naka 110. So, try natin lipat sa 220. Lagay natin siya sa 220. Okay. Titingnan natin kung magbubukas ulit siya. Yan, nagbukas naman siya. Yan, nagbukas siya. Okay, oh. Yun, namatay. Tingnan natin. Ayun, kumurap pa rin siya, no? Bukas. Tapos, namatay. Yun. So, bagsak sa 3.3 yung supply natin. So, mapapansin natin dito, ang problema ng unit natin ay okay siya pag naka 110. Pero pag ginamit natin siya sa 220, bumabagsak yung 12 volts natin. Okay? So, check natin tong power supply niya. So, ganito yung power supply nito. Ito yung primary natin. Tapos yung secondary natin dito. So, ang problema ng unit pag 110 normal, pero pag 220 bumabagsak yung supply. Okay? So, discharge muna natin yung karga nito. Ito. Discharge muna natin, baka may karga pa yung filter cap natin. Pang discharge natin yan, 105 watts. Okay. So, una natin gagawin dito, check lang natin yung filter na maliit. Titingnan natin kung okay pa yan. Pag okay yan, papalitan natin tong driver. Baka may problema na tong driver niya. So, tinanggal natin capacitor, chinek natin, okay naman siya. Yung value nito ay 50 volts 4.7. So, nasusukat natin, nasa 5 UF pa naman siya, okay pa yan. So, sunod natin gagawin dyan, actual na natin ito. Papalitan natin tong 6 pin na ito. Baka mahina na yung 6 pin nito, kaya nagluluko na yung supply natin. Okay, so ito, sharp din ito, pero sira na ito. Ayan, nalawang na. So, tatanggalin natin tong 6 pin dito. Tapos lipat natin dito.
siya, no? Try natin sa 220. Okay. Okay. Actual natin sa unit. Ito natin malalaman kung okay na ito. Yeah, 12.2, 12.3. Okay. Try natin. Tingnan natin kung magbukas yung ilaw. So, fluctuate pa rin, ano? Yun, 3 volts pa rin siya. Fluctuate pa rin siya. Dito sa filter, okay naman siya. Ayan. Okay, so ito na. Yan. So, mapapansin nyo, hindi na siya namatay. Normal na siya. Naka 220 na yan. Yan, naka 220 na yan. At normal na yung display natin. Yan, 220. Ito yung 110 natin. So, ang naging problema niya, akala natin yung 6-pin, saka yung kapasitor. So, hindi pala doon ang problema. Ang problema pala niya ay dito sa optocoupler. Yan. So, pinalitan natin yung optocoupler niya at nag-normal na siya. Yan, hindi na siya namatay, no? Okay na siya. So, naka 220 na yan. Check natin yung filter cap natin. Kung nasa 300 yung supply nito. So, dapat nasa 300. Yan. 326. Okay. So, normal yung display natin. Normal na yung backlight natin. At yung supply natin. So, hindi na siya namamatay. Ito lang talaga yung naging sala rin dyan. Yung optocoupler. So, pag nag-repair kayo ng power supply, check nyo rin minsan ito. Kasi sa atin kasi nag-check tayo kapasitor, okay naman. Nagpalit tayo ng 6-pin, ganun pa rin siya. So last option, chinek natin lahat ng mga SMT resistor. Lahat yan, chinek natin, normal, walang nag-change value. So nagduda tayo sa optocoupler. Kaya nung nagpalit tayo ng optocoupler, nag-normal na yung unit natin. Okay? So hanggang dito na lang yung video natin at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video,